Hello mga ka-planters. Ka-planters Johnny po ulit. So it is a follow-up video lang kasi baka akala nyo drama-drama lang namin yung nakita nyo na nagbunot ako ng yung tanim namin na sili. Yon, sa farm ko po mismo yan, sa aming mismong farm yon, part ng aming plant nursery na bakante. So nilagyan namin ng siling Taiwan. So ito is isa naming kasamang siling Taiwan, siling tare, o yung ibang term ay labuyo ang term pero kasi mas marketable yung term na yan. Bagaman yung labuyo na term is a native na sili na term. It is a term for a native na sili na maliliit ang bunga. So ginagamit yon ng mga, sabi nating mga sellers, ng mga ibang farmer para mas makilala, kasi hindi naman masyadong alam yung ganitong tawag, yung siling Taiwan. Bagaman dito sa amin sa San Ildefonso, pag sinabing siling Taiwan, so ito yon, yung siling tare kung tawagin, kasi parang tare siya ng manok. So baka akala nyo ay biro-biro lang yung ganung naging tama. Ito, it is a different site or sitio. Purok 1 ito ng aming barangay. Yung sa amin ay Purok 3. So magkaiba kami. Magkaiba. Kung makikita nyo po, ito ay napaligiran ng mga palayan. Mayroong taniman ng okra sa dulo. Tapos yung taas na yon ay mayroon silang water source. Ngayon nagpapatubig na sila, pero papunta sa palayan. Bagaman ito moist pa yung kanyang paligid. So nag-spray din sila ng herbicide. Kaya ibig sabihin indikasyon na kahit papano ay inaalagaan pa at nagbabaka sakali pa yung may-ari ng bukid na ito. So shout out kay, alam ko, kay Kapitang Roy ito, Concepcion. So siya yung nag-viral na agribusiness yata yung vlog na yon, na feature siya na totoong nakabili siya ng Montero Sport sa tulong ng pagtama niya o yung pagbenta niya ng ganito, ng siling tare, dahil umaabot talaga ito ng mga ganon na ngayon nga sa Maynila nasa 550, 600, 700, 750. Ang kuha naman ng biyahero sa amin dito sa mga farmers ay yung hinog, yung pula ay nasa 350 hanggang 450, depende sa pag-uusap nila ng farmers. So ito, una bes, makikita natin na ayan, kung makikita nyo, sariwa yung dahon, may mga bunga, pero pag i-close mo siya, pag lalapitan mo siya, itong makikita mo dyan na halos ganito rin yung sa amin. Mas malago yung sa amin dito kasi mas una kaming nagtanim. So ito, lalapitan natin. So yan, ito yung mga berde. So yan yung mga panibagong sumisibol. Kaya lang, kung makikita nyo, ayan, berde, lapnos agad. Tapos yung mga unang bunga, ayan, tuyo na, oh. Ayan, kahit kainin mo yan, wala nang anghang. Ayan, hindi yan siya maanghang, yung ganyan, yung natuyo na. So yan, marami yan. Actually mga ka-planters, kung yung sa akin ay sinasabi ko mga nasa 3,000 to 3,000 to close to 4,000 na puno, dahil yun ay 33 trays. Kasi may mga pinanghuli pa kami doon. Sige, sabihin natin close to 3,500 na puno yun, kasama na yung mga binunot ko nung nakaraan. So yung sa kanya mas maluwang ito, 80 trays po ito. So it is close to 8,000 to 10,000 na puno ng sili. So pero parang ito wala pang pinitas kahit konti, dahil nga tinamaan agad ng lapnos. So hindi po yun drama-drama mga ka-planters, na ibig sabihin bubunutin lang ng magsasaka yung tinanim niya. Syempre yung labor, yung cost ng inputs namin bilang magsasaka, bilang farmers, na syempre nag-aambisyon din sana na kumita, ay marami kami naging inputs. So hindi yan drama-drama yung sinasabi nyo na gagawin nating chili oil, chili flakes. Siguro wala kami sa side na yon para yun ay gawin, kasi syempre iniisip natin dyan yung sanity. Baka pag naibenta namin sa market, hindi naman kami certified na processor ng mga ganong produkto, baka maka-harm sa public. So sana yung mga ganon, sana kung may mga end user or yung mga processing plant talaga na magpo-process ng mga kahit ganong
klase ng sili na may lapnos, yung gaya nito, ay maipoprocess pa nila. So yun, madami yan mga ka-planters. Pero syempre umaasa kami dahil ito, pagka hindi na nag-uulan ay maaring sumipol yung mga panibagong supling. Yan yung sinasabi nila na nakokontrol. Yes, it is controllable, nakokontrol. Pero the mere fact ng hinahanap natin ay cure, ibig sabihin gagaling, to stop the disease, wala pong gamot. Sa totoo yan, hindi lang isa, 2 beses akong nagtanim, hindi lang 3 farmer ang nakilala ko na mayroong sili na nagkasakit ng ganyan. So bida-bida na lang po yung iba dyan, sinasabi may cure. Wala pong cure, wala pong cure. Ang meron, control. Pero very expensive ang mga gamot para makontrol. You need to spray yung mga sinasabi nila. Kung mababasa nyo dyan sa comments, nasa 300 comments yan, kalahati ng comments yan sinasabi caused by anthracnose or fungus. So kailangan natin mag-spray ng fungicide. Yes, ginagawa yan ng magsasaka, mag-spray ng fungicide. Hindi lang po isang fungicide ang ginagamit natin, dahil alam natin na kapag paulit-ulit yung fungicide na ginagamit natin ay mai-immune yung fungi. For the background of others, bago po ako nag-focus sa ganitong mga pagtatanim, ako po ay medical representative, medrep po ako. So kahit papano may background tayo pagdating sa mga ganon. Ibig sabihin yung sa bacteria, sa fungi, sa virus, alam natin, medyo may knowledge ako kahit konti, kasi may review kami dyan pagdating sa mga ganyan. Bagaman yun ay pantao. So ang the same nila is pareho silang living things, pareho silang living organisms, yung mga bacteria na yan. So hindi magkakalayo. So yan, hindi po yan bida-bida mga ka-planters, totoo yan. Akala nyo lang ba content yan? Pumunta kayo, pwede kayong pumunta sa aming punlaan kung gusto nyong makita ng actual. The Google pin is 1 million seedlings nursery in Google Map. Also in Waze app, it is 1 million seedlings nursery in Waze app. Totoo po yan. San Ildefonso, Bulacan lang po kami. Yung mga bida-bida na sabi may pang-cure sila, walang ganun. Kasi kung may pang-cure yan, hindi magtataas ang sili ng ganyan kada December. Ang pagtaas, ang pag-surge ng presyo ng sili, it is not because of the demand, but yan ay dahil sa pagbaba ng production. Malamang sabihin natin na may surge up ng demand, pero hindi po ganun kalaki, dahil hindi naman talaga dumadagdag ang nagkukonsumo ng sili. Totoo yan, kasi kapag kakain ka lang naman, syempre makakaubos ka ba ng isang buong sili? Hindi totoo yon. Ang totoo, pampalasa, pang ano lang yan para lang medyo, ibig sabihin, kain. So, yung sili namin, yung nandun sa punlaan ay hindi ganyan. Nakikita nyo, medyo mas malago yun ang bagya. Tsaka yun kasi, tama yung sabi ng iba na baka kulang sa dilig. Hindi po hindi kulang sa dilig. Ito nga kung ito ay malapit yan sa tubig, palayan. So pwede silang magpatubig. Kung kulang na sa tubig yung sili, dapat ayan yung moisture ng lupa, putik yan, putik, kakapi yan, putik yan. Hindi yan dahil lang sa kulang sa tubig. Bagaman yung sa amin, yung tanim ko kasi parang parangan yun, hindi siya rice paddy o hindi siya palayan. So ito, kapabol sana siya ng tubig. Ayan, may umandar na makina sa dulo mga ka-planters. So yan, ayan, wala kang makikitang hinog. Ayan, may nagda-dark, pero ito, makikita nyo? Yun. Pero minsan tumama to si Kapitan Roy sa sili. Kaya makikita nyo, puro puti yung bunga. So sana makarecover. So ito, si Kapitan Roy, na interview yun sa agribusiness. Kahit i-google nyo dyan yung kumita na sa sili na nakabili ng Montero Sport. Ang daming views niyan, million views yan, nag-viral yan. Ayan, ayan, may mga sumisibol na bago mga ka-planters. Yan, pero wala na ito, yung tuyo na yung bunga.
wala yung anghang. Kahit kainin mo yan, wala yung anghang yung mga may lapnos na yan. Hindi inaabot ng pagkahinog. Maluwang yan, maluwang. So sana wag rin ninyong iskamin yung ibang mga magsasaka ng sili kung ano-ano na lang nire-reseta yung mga chemical components or chemical siguro may rekomenda nyo. Sabi ko nga, if you have ideas, we can buy ideas. Kaming mga farmers, pwede kaming bumili ng ideas nyo para lang syempre kumita din. Kung talagang totoong may separate ideas kayo on how to manage and control yung paglalapnos ng sili o tinatawag din nila na anthracnose, we can buy ideas. Kaysa bumili kami ng chemicals na napakamamahal. Akala nyo ba mura lang yung mga ganon? So yung chemicals na ini-spray namin, hindi lang naman yun basta pesticides or fungicides. We also spray yung mga plant hormones, yung mga foliar spray para maalagaan na sana yung sili. So yun, hindi po kami bida-bida lang o hindi po yun sa content lang. Ang totoo po, yung page followers ko is 23,000. Hindi pa po ako monetize sa Reels at saka wala pong kinikita yun. Yun po, ang purpose po nun ay para lang ma-inspire namin yung siguro yung mga followers na naniniwala sa amin sa 1 million seedlings. Ang main business namin is 3 seedlings to make Philippines green again. So yun, cash crop lang namin yun. Pag sinabi pong cash crop, nagtanim kami ng sili at nagbabaka sakali na habang wala kaming benta sa mga seedlings, meron kaming inaaning iba. So yun pong ibig sabihin ng cash crops. Ayun, nagpapatubig po ngayon. Ayan, may fish pond po na sa kabila, may water reservoir po doon sa may dulo na yun. So yun mga ka-planters, pwede nyo po itong i-share. Ngayon, kung may talagang magme-message nyo na may gamot siya, ay wala naman ding problema. Pero kung yan ang sabi nila kasi anthracnose, so it is curable by fungicides. Dahil ang anthracnose is caused by fungus. Pero kung yan naman ay bacterial, so dapat nagagamot siya ng antibacterial. So mayroong mga fungicide na in combination with the anti-fungus. Also, mayroon din isang cause, pwede maging cause ng sakit yung virus, plant virus. But notably, dito nga sa San Ildefonso, kahit mag-google kayo, wala kayong masyadong makikitang plant antivirus na available sa Philippines. So nag-source out ako, nakakita ako ng isang brand, kaso it is from Africa pa or somewhere in India. Yon, nakatulong, nakagamot siya in 2 weeks. Kaya lang after 2 weeks bumalik siya ulit. Di ko alam kasi ang mahal ng gamot, 30 ml lang 1,200 or mahigit pa yung bili ko. So lalo pagka hindi ka naman umaani, syempre questionable yun. Magbubuhos ka ng mga pataba, pesticides, tapos wala ka namang inaani. So in a business, malulugi. Lalo hindi naman ganun ka stretchable or hindi naman ganun kahaba ang PC ng input, so yung puna ng mga farmers. So yun, mapapagastos talaga. So hanggang ngayon, hindi ako naniniwala na ang anthracnose o yung tinatawag na paglalapnos ng sili is caused by fungus. Kasi ang totoo, kung fungus lang siguro, hindi naman malilipat yan by air. Kasi ang ano po niyan, ang paglilipat, sa unang araw makakakita ka ng isang bunga na may paltos, may parang sunog, ganito, ganyan, ganito. The next day, makikita mo affected na yung buong puno. The next day, makikita mo affected na yung buong row o yung isang tudling na tinatawag. Then siguro in several days, 5 days, 1 linggo, buong plantasyon na po yung makakalatan. Kung fungus po yon, hindi po yon kakalat ng ganun-ganun lang, dahil fungus are not transmitted by air, unlike yung virus na pwede siyang maaring matransfer agad ng ganun kabilis. Pero yung fungus, hindi yun dapat hindi ganun kabilis dapat ang pagkalat. Sabi ko nga sa inyo, ang pagkalat ng paglalapnos na to is para siyang COVID virus. So yun, kung may mga expert man, talagang mga doctorate, sige, tatanggapin namin mga sili farmers ng San Ildefonso. Marami kami mga ka-planters. Hindi lang ako yung nagpapapitas ng berde
para lang ma-save namin kung ano mang meron mapitas dyan sa bukid. So ito, ewan ko lang kung nagpapitas si Tata Roy ng berde nito, kasi 100 pesos lang namin na ibebenta. Totoo, pinalalamove pa namin sa Ordaneta, Pangasinan dahil doon lang nabibili yun. Pinalalamove namin doon, mura lang, 100 pesos lang. Pero ewan ko kung magsasurge siya pa rin yung price nun. Pero ako, stop na ako magpapitas ng berde dahil hintayin ko na baka sakali. Okay, magbabaka sakali ulit. Siyempre magsasaka, laging nagbabaka sakali naman na gumaling pa. So yun, salamat mga ka-planters. Kung ano pa man yung thoughts nyo regarding my vlog, sa inyo na po yun. Pero yan po ay hindi po ako yung vlog lang. Yan po ay to inspire you, para makatulong din sa mga iba kong kapwa magsasaka, mga ka-planters. Salamat po mga ka-planters. Ka-planters Johnny po, kakaway na. Salamat.